Samantala, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ngayong Martes Santo. At live mula sa NAIA, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela, kamusta ang sitwasyon dyan? Jack, makikita nyo nga, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 ngayong Martes Santo. Pamilya, ang mga magkakaibigan at mga solo travelers ang makikita natin dito. At bilang parte ng Oplan Biyaheng Ayos ay nakita din natin ang mas malaking puwersa ng mga pulis. Nakakita rin tayo kanina ng mga K9 unit na umiikot at nagpapatrol dito sa Paliparan. Kaninang umaga nga, kasama sa ating mga nasilayan ay ang mga OFW na na-repatriate mula sa Kuwait. Sila ay 79 na OFW na dumating dito lula ng commercial flight dahil nga sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Isa nga sa kanila ay si Edwin Arinton, isang skilled welder na nagtrabaho doon sa loob ng 11 taon. Kwento niya, malapit ang kanyang pinagtatrabahuhan sa base or sa base ng Amerika. Araw-araw kami binobomba, hindi mo maiwasan, minsan natatakot din eh. So pag nag-intercept ang Kuwait ng drone para tirahin yung ng mga Iran, lumayanig yung lupa. Daman-daman namin. Yung iba nakakaawa kasi maraming naloloka. Yung mga kababayan natin, mga kadama, hindi maiwasan kasi natatakot sila. Jack, ayon kay Edwin, isa lamang siya sa mga Pilipino na naglakas loob na umuwi na dito sa bansa at wala na siyang balak na bumalik nga doon sa gitnang silangan dahil nga patuloy ang tensyon doon. Samantala, sa iba namang balita, nasa 38 million pesos na halaga ng shabu ang nasamsam ng Bureau of Customs sa dalawang warehouse sa Pasay. Ito ay itinangkang ipuslit dito nga sa ating bansa at nagmukhang kahina-hinala sa x-ray machines. Mula Enero nga hanggang Marso ngayong taon ay nakapagtala na ang BOC NAIA ng nasa mahigit 900 million pesos na halaga ng iligal na droga. Kaya kaugnay nito, pinapayuhan pa rin ang mga biyahero na ibayong pag-iingat at sundin ang patakaran ng paliparan at ang patakaran ng kani-kanilang mga airlines. At yan muna ang latest mula dito sa NAIA. Balik sa inyo dyan, Jack. Angela, may tanong lang ako. Nakapag-interview ka ba kanina sa DMW dun sa mga OFW na na-repatriate? May alok ba silang trabaho? Katulad nung ina-interview kanina ay wala na siyang balak bumalik. May trabaho bang ibibigay sa kanila ang pamahalaan? Jack, yung nakausap natin kanina, ang balak niya kasi ay magtayo na lamang ng business dito sa bansa. Pero noong nakausap din natin na ang ibang kawani ng OWA noong kahapon, sila ay meron pang services na iaalay doon sa mga, or ibibigay doon sa mga OFW. Ito yung mga reintegration, o parte nga nito yung pagbibigay o pagtulong sa mga OFW na makapaghanap ulit ng pagkakakitaan dito sa bansa para hindi na sila kailangan bumalik doon. Jack? Okay, maraming salamat, Angela Babad.